Isang magandang umaga po sa lahat at maligayang Pasko po. Palakpan natin ang Panginoon. Isa pong pagbati sa ating mga pilgrim family, mag-asawa na narito ngayon. At katulad ng unang pagbasa na si Ana ay pumunta sa templo upang humingi ng isang biyaya. At ipinagkaloob ito kay Ana. Kaya nga po, manalig kayo sa Diyos, walang imposible. Maging malinis ang iyong puso at ito'y ipagkakaloob. At sa araw din pong ito, ang Diocese po ng Malolos ay binuksan ang pintuan upang sa taong 2025 ay magkakaroon tayo ng yubileyong paglakbay ng puno ng pag-asa. At isa ang yung simbahang ito na madama ang biyaya at pag-asa ng mga taong naghahanap sa Diyos. Kaya nga muli, pantuloy nating ipanalangin na maging mabiyaya ang jubiling ito sa paglakbay ng puno ng pag-asa, lalo na sa pamilya at mag-asawa na humihi ng anak na ito'y pagkakaloob sa kanyo. Sa diwa ng Pasko, ating ngayon pinagdiriwang ang pamilya, ang Holy Family, na sa katauhan ni Maria, Jose at ni Jesus. Kaya nga ang ating pagninilayan ay tungkol sa family. At marami sana rito mga pamilya na nasa loob ng simbahan na bumabalik dahil sila'y pinagkalooban ng Diyos, ng biyaya. At sa mag-asawa na naghahangad pa na magkaroon sila ng anak, kayo bibiyaan ng ating Panginoon. Pero ang pagdiriwang na ito ay hindi lang isang pamilya, kundi inanyan tayo ng ating banal na pagdiriwang na maging banal ang inyong pamilya. At ang pagiging banal ng isang pamilya ay tinuturuan tayo ni na Maria, Jose at Jesus. Paano ba maging banal ang isang pamilya? Sasamahan tayo sa paglakbay ng angkan na ito. Si Maria, isang ina. Maraming ina rito. Si Maria, nang tanggapin niya ang balita na siya'y maging ina ng Diyos at ang kanyang ipapanganak ay anak ng kataas-taasan. Bago lumisan ng Anghel Gabriel, ito ang huling sinabi ni Maria na ipinangako niya, ako'y alipin ng Panginoon. Mangyari nawa ang iyong sinabi. Kaya nga si Maria ay naging alipin. At alam niyo ibig sabihin ng alipin? Isang lingkod. Si Maria ay hindi naging mataas. Si Maria hindi na maging mayabang. Si Maria hindi naging matapobre. Na kahit alam niyang siya'y ina ng Diyos, siya'y naging isang alipin ng ating Panginoon. Katulad ng mga nanay dito. Anong ginagawa ng mga nanay? Pinaglalaba tayo, pinagluluto, inaasikaso ang kanilang mga anak, nagbabantay, nag-aasikaso. Na kahit minsan hindi natin sila binayaran, naging alipin ang mga nanay natin. Na sa kabila lahat na sinisigawan sila ng kanilang mga anak, nanay, bakit pakalimera ka? Paano ginalaon gamit ko? Kaya tanda-tanda mo na, hindi ka pa mag-uulyanin ka na. Nasa kabilahat na nasasaktan sila, pinaglilingkuran pa rin tayo. At yun ay isang paraan ng kabanalan ng isang ina. Na katulad na binigay sa atin ng halimbawa ni Maria, na patuloy na naglingkod sapagkat ang kanyang pinaglilingkuran ay ang Diyos. At ang Diyos ay nananahan sa bawat isa nasa loob ng pamilya. Kaya mga nanay, maraming salamat po sa paglingkod sa inyong pamilya. Wala man kaming maibigay sa inyo, pero maraming salamat. Huwag kayong bibitaw. Manalig kayo sa Diyos na hindi man nakikita ng asawa ninyo o anak ninyo, pero nakikita ito ng Diyos. At gagantimpalaan kayo balang araw sapagkat
nagiging halimbawa kayo at tinutupad ninyo ang maging alipin ng ating Panginoon. Si San Jose, ang mga ama, mga tatay dito, makinig kayo. Si San Jose, tinuturuan tayo maging banal. Si San Jose, nang mabalitaan niya si Maria ay nagdadalang tao, ano ang kanyang inisip? Gusto niyang hiwalayan si Maria at hindi pakasalan. Pero dumating ang mabuting balita kay San Jose, dala ng Anghel Gabriel. At ano ang ibinalita ng Anghel Gabriel kay San Jose? Jose, huwag mong hiwalayan si Maria, pakasalan mo siya. Sapagkat ang dinadala niya sa kanyang sinapupunan ay anak ng Diyos na magliligtas sa sangkatauhan. At nang gumising si San Jose, tinupad niya ang balitang ito. Hindi niya iniwan ang kanyang pamilya at pinakasalan si Maria. At hindi lang yon, si San Jose ay patuloy niya iningatan at pinorektahan ang kanyang pamilya nang nasa panganib ang kanyang anak at ang kanyang asawa. Nilakbay ito hanggang Ehipto. Iningatan niya ito. Ginabayan. Sana ganun ang mga tatay. Huwag niyong iwan ang iyong pamilya. At tanggapin niyo ang sakramento ng kasal. Sapagkat ang sakramento ng kasal ay ang pinagsama ng Diyos ay hindi kayang paghiwalay ng tao. At sa sakramento ng kasal ay dumadaloy ang biyaya ng pag-ibig ng Diyos sa loob ng pamilya. At sa sakramento ng kasal, tumutupad kayo sa kalooban ng Diyos. Sapagkat ang paghihiwalay o ang diborsyo ay hindi galing sa Diyos, ito ay galing sa diablo. Sapagkat ang hangarin ng diablo ay sirain ang plano ng Diyos na pinagsama. Kaya nga't ang diborsyo ay galing sa diablo. Ang sakramento ng kasal ay galing sa Diyos. At huwag niyong iwan. Isa lang ang pamilyang dapat niyong balikan. Katulad ni San Jose. At protektahan niyo ang iyong pamilya. Sapagkat maraming ama, inaabuso ang kanilang mga anak. Pinapabayaan ang kanilang kabiyak. Magiging banal kayo kung tutularan niyo si San Jose na tahimik, na hindi iniwan ng kanyang pamilya sa kabila ng paghihirap, pagdurusa. Ginabayan niya ang kanyang pamilya at si San Jose namatay kasama ang kanyang pamilya. Ang kabanalan ni Maria at ni Jose ay nakasentro kay Jesus. Doon bumubukal ang kabanalan ng pamilya. Kaya nga't sa mag-asawa, muli niyong dalhin si Jesus sa inyong pagmamahal upang isilang muli ang magliligtas sa inyong pagkasama. Ang mga anak, tularan natin si Jesus. Hinanap nila si Jesus. At pakinggan natin yung sinabi ni Jesus sa kanyang ina. Bakit niyo po ako hinahanap? Hindi niyo ba alam na dapat ako'y nasa tahanan ng aking ama? At yon, si Jesus ay 12 taon. At alam niyo, from 0 to 12 years old, yon ang mahalagang paghuhubog sa bata. Nakapiling ang kanilang pamilya. At nakita natin si Jesus ay nakaupo sa mga guro at nakikinig at nagtatanong. At naging makahulugan at marunong si Jesus sapagkat siya'y nasa loob ng tahanan. Pero ngayon, ang mga bata ngayon hindi mo na makita sa loob ng tahanan. Nasa labas, nasa lansangan, at di lang yon. Isang 5 years old na bata, marunong nang magmura, marunong nang manakit sa magulang. Saan ito nakuha? Maaring sa labas, maaring sa loob. Pero bakit yun ang naging hubog ng isang bata?
Kaya nga't ang panatili sa loob ng tahanan ay napakahalaga sapagkat ang mga magulang ang dapat unang humubog sa mga batang ito upang maramdaman nila ang Diyos. Kaya nga't mga magulang, mahalin niyo ang mga anak ninyo. Alam niyo, sa MOS po ako, sa abandon ng mga lolo't lola. Marami nagtatanong, Father, ito ba mga lolo't lolang ito may pamilya? Bakit nila inabandon na? Kahit gaano kasama ang kanilang magulang, magulang pa rin yan. Pero sa isip ko, oo nga magulang nga sila. Pero ang tanong ng mga anak, naging magulang ba sila sa amin? Na kahit minsan, hindi ako nakadama ng pagmahal ng isang ama, pagkalinga ng isang anak, na dapat gawin ng isang magulang. Hindi ko sila magulang. Mahalin niyo ang mga anak ninyo upang sa kanilang paglaki, maramdaman nila ang pagmamahal. Upang sa inyong pagtanda at sa kanilang paglaki, hindi kayo iiwan sapagkat naalala nila nung sila'y makulit, nung sila'y bata, kinalinga nyo sila. Pero kapag hindi nila naramdaman ang kalinga ng isang magulang, kaya kayong talikuran. Kaya nga't maraming nawala ngayon sa pamilya. Tinuturuan tayo ni Maria Jose na hanapin ang nawala sa pamilya. At yun, sila'y bumalik sa Jerusalem. Inahanyan ko ang pamilya, bumalik kayo sa Diyos at matatagpuan nyo ang inyong kabanalan at inyong inahanap. Huwag kayong mawala ng pag-asa. Ang Diyos, kapag muli nyo natagpuan, sasamahan kayo sa inyong paglalakbay ng puno ng pag-asa upang makita ninyo ang inyong ama, makita ninyo ang inyong ina, at matagpuan nyo ang inyong anak na wawala. Amen.